Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung nangyari kay Congressman Zaldico. Nasibak ba siya sa pagiging chairman, Committee on Appropriations, or nag-resign? Ito, may magandang vlog ni Banat Bay. Ito si Congressman Zaldico, siyang nagsampa ng kaso laban kay Banat Bay. So, pakinggan natin ano ang reaksyon ni Banat Bay tungkol sa nag-asunto sa kanya. Okay? So, ito. Diba? Ano ho ba talaga ang tunay nangyari? Kayo na hong umusga dito sa balita na ito, ha? Pasok. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Unang araw pa lamang daw ng pagbabalik ng Kongreso o ng Kamara. Kahapon yan. Ay, ano daw meron? Siba ang nangyari. Hindi po ako nagsabi. Ha? Baka mamaya nandiyan ka na naman, Zaldico, sabihin mo fake news ako o yung mga sinasabi ko libelous. Hindi po ako nagsabi. Ha? Ayan po si Ed Linggau, sinabi niya, unang pagpasok pa lamang ng taon na ito ay may sibaan na nangyari. At ikaw yung tinutukoy niya. Tingnan mo yung picture mo. May sibaan talaga nangyari. Okay? So, wag ka nang marami pang sinasabi dyan. Ito, pasok. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations. Casualty, ikaw daw. Naku. Ousted. Ayan ha. Ang linaw. Ousted. Siniba. Tinadyakan. Isinuka. Ousted as chairman, House Appropriation. Yung balita is sinibak siya. Kaya lang mayroong post ng PTV na si Congressman Zaldico nagsasabi na nag-resign siya for health reasons. Kailangan daw niyang magpagaling. Hindi naman sinabi anong klaseng sakit. Kaya medyo kaduda-duda yung sinabi niya na nag-resign siya dahil may sakit. Committee. Ano ho ba yung House Appropriation Committee? Yan po yung sinasabi nga ni Bibi Sara Duterte. Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kung hindi ang Chairman ng House Appropriation na si Zaldico at yung kanyang bossing na si Speaker. Operation si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakama-impluensyang komite sa buong Kongreso. Malinaw yan, sinasabi, pinakamahalaga, pinakamakapangyarihang komite. Yan ang inaasam ng lahat. Bakit? Diyan sumisipsip ang lahat ng congressman. Para kang ano yan para ka talagang Panginoon dyan pagka ikaw ang chairman. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Ako. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Lahat, every all. Tingnan nyo na, lahat ng imantakin mo, lahat ng sekretary, nagmamanikluhod dito. Naku po, patay tayo dyan. Pangit pakinggan. Lumuluhod daw dito sa chairman ng House of Appropriation. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. Naku po. Digit daw sa Diyos ng Kongreso at Malacanang. Yan, ganyang katindi ang power ng appropriation. Malupit talaga ho itong kaganapan na ito. Mantakin mo, ikaw ang pinakamakapangyarihan dyan. Ikaw ang talagang sayo, ang sumasaludo ng lahat ng sekretary. Diba? Yung budget. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Nakatunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ako at
ni Speaker Romualdez. Naku po. Nakakaya. Anak ng wete. Unti-unti na kayo naglalaglagan. Naku. Kasi mamaya papaliwanag natin bakit tila laglagan ang naganap. Ha? Mukhang laglagan ang naganap. Sino ang susunod? May laglag. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Si Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito, siya ay kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies na nasa construction, power generation. Nasaan daw? Anak ng wewe, oo. Siya daw ay CEO ng SunWest Group of Companies, Real Estate Construction. So, totoo pala ang bali-balita. Nasa construction ito. At real estate. Kaya parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa Pero gayon pa man, sinasabi nga ni Ed Lingao, ang chairman of appropriation ay napupunta sa mga veterano na, ibig sabihin mga matagal na congressman, mga matitindi ho talagang congress, mga senior, ika nga, yung mga matatanda. Pwede dyan yung sila Zarate, yung mga ganon. Pero siyempre, lagi opposition yun. Pwede rin si Abante, mga matatanda daw, at saka talaga seniors na pagdating sa posisyon, ika nga. Ibig sabihin, hindi lamang isang beses, dalawang beses, mga apat, yung mga talaga nabulok na dyan. Yan daw, doon daw binibigay yung chairman ng appropriation. Pero this time, ewan ko kung first time ito, pero ibinigay sa isang party list representative. Di ba? Naku po. Mukhang malupit talaga ang kapit ni Kuya. Di ba? Mukhang malupit, Tapos, lang, second termer lang. politika. Pero ano pa man, Pero matindi doon yung mismo. Ikaw ba naman yung may construction? Ikaw, naku, ang lupit mo, Brad. bakit parang biglang napatalsik sa Yan ang tanong. itong si Zaldico? Yan ang tanong ng lahat ng Pilipino. Bakit Biglaan. Biglaan nga ba? Pinag-usapan nga ba? O bigyan naman, alam mo, paandar lang. Hindi kasi kailangan natin malaman. Bakit biglaan ito? Sabay pa dyan sa Iglesia ni Cristo na is this part of a conspiracy? Part of a script na sige na, okay na, huwag nyo nang ituloy ko ano man ang magaganap. Basta ibibigay na namin ang ulo dito. Para naman masabing masatisfy. Tandaan ninyo kasi pagbalik-baliktarin mo ng istorya. Pagbalik-baliktarin mo ng istorya na keso sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sumusuporta sila sa Pangulong Marcos sa posisyon nito na walang impeachment. Okay, so, bigyan tayo ng reaksyon, ano? Yung ibang mga komentaryo na nababasa ko, parte ito ng power struggle. Kasi nung una, napabalita na mayroong namumuong tension between Speaker Martin Romualdez and yung palasyo. Nasa palasyo, si Ibi Hugalbot, si Dr. Lorraine Badoy, sino pa yung mga, si Crescent Laurita Chu, sinasabi nila na ito na, bunga ito ng power struggle between the powers that be sa Malacanang at dito sa Kongreso. Kaya lumalabas, panalo ang palasyo na napatanggal nila ang chairman ng Committee on Preparations na alam naman na lahat na malapit siya kay Speaker Martin Romualdez. So, ang next na tanong dyan is, sino ang susunod na masisibak? Ito na ba ang simula ng sibakan yan sa Kongreso?
Nagsimula na bang mag-flex ng muscle ang mga powers that be sa Malacanang? Yan po ang aabangan natin sa susunod na panahon. Okay, araw at linggo. So, dalawa na ang aabangan natin. Ano ang mangyayari sa impeachment complaint laban kay VP Sara? Uusad na ba? I-endorse na ba? Papuntang Senado? Abangan. Tapos dito naman, sino ang ipapalit as chairman ng Committee on Appropriations at sino ang mga masisibak pa kung magpatuloy ang sibakan sa Kamara. So, abangan natin. Napaka-exciting itong mga susunod na linggo. Lalo na sa impeachment ni VP Inday Sara.